Magandang araw mga ka-Express Info. Ang mundo ng basketball ay muling yumanig matapos ang isang hindi inaasahang blockbuster trade na nagdala kay Luka Doncic sa Los Angeles Lakers at nagpadala kay Anthony Davis sa Dallas Mavericks. Sa hindi inaasahang pangyayaring ito, muling lumitaw ang pangalan ni Kai Sotto bilang isang potensyal na pagpipilian para sa sentro ng Lakers. Lalo na ngayong wala na silang isang dominanting big man. Sa isang ulat mula kay Shams Charania ng ESPN, kinumpirma na opisyal nang lumipat si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers bilang kapalit ni Anthony Davis at kasama sa trade na ito ang pagpapadala ng Lakers ng 2029 first round pick at si Max Christie sa Dallas. Habang nakatanggap naman sila ng mga karagdagang manlalaro tulad ni Maxi Kleber at Markieff Morris. Ang balitang ito ay naging isang malaking usapin sa social media at nakapagbabago sa landscape ng NBA. Si Luka Doncic na kasalukuyang nagpapagaling mula sa kanyang calf injury ay isa sa pinakamahusay na manlalaro sa NBA ngayon. Ang kanyang husay sa opensa, lalo na sa pagbuo ng plays at paglikha ng sariling tira ay isang malaking asset para sa anumang koponan. At sa pagsasama niya kay LeBron James sa Los Angeles Lakers, isang veterano at isa sa pinakamahusay sa kasaysayan ng liga, maaring mabuo ang isang nakakatakot na kombinasyon ng talento, playmaking at leadership. Ang kanilang pagsasanib puwersa ay maaring magbigay sa Los Angeles Lakers ng mataas na tsansa na lumaban para sa kampyonato, lalo na kung si Luka Doncic ay ganap ng gumaling mula sa kanyang injury. Samantala, ang paglipat ni Anthony Davis sa Dallas Mavericks ay isang malaking pagbabago sa strategy ng parehong koponan. Si AD ay kilala hindi lamang sa kanyang offensive skills, kundi pati na rin sa kanyang elite level defense. Kaya't magiging malaking tulong siya sa Mavericks na nangangailangan ng isang dominanting defensive presence sa paint. Sa kanyang pagsasama kay Kyrie Irving, ang Dallas ay magkakaroon ng isang balanseng kombinasyon ng opensa at depensa. Si Kyrie Irving ay isang veteranong scorer at playmaker, habang si Anthony Davis ay maaring magbigay ng proteksyon sa rim at scoring sa loob. Ang tandem na ito ay maaring makatulong sa Dallas Mavericks na maging mas competitive sa Western Conference. Para sa Los Angeles Lakers, ang pagsasama ni Luka Doncic at LeBron James ay maaring magdala ng panibagong energy sa koponan. Sa kasalukuyan, may record na 29-19 at nasa ikalimang pwesto sa Western Conference. Kung mapapanatili nilang malusog ang kanilang pangunahing mga manlalaro, posibleng maging mas matatag ang kanilang tsansa na umabot sa NBA Finals. Sa kabilang banda naman, ang Dallas Mavericks ay magkakaroon ng isang bagong strategy sa pangunguna ni Anthony Davis at Kyrie Irving na maaring magpataas sa kanilang tsansang lumaban sa mga powerhouse teams sa Western Conference. Ang malaking tanong ngayon ay kung paano mag-a-adjust ang dalawang koponan sa kani-kanilang bagong superstar combinations at kung alin sa kanila ang mas magiging epektibo sa pangmatagalan. Ang pagkawala ni Anthony Davis, malaking kawalan ito para sa Lakers dahil siya ang kanilang pangunahing defensive anchor at rebounder. Bagaman si Luka Doncic ay isang elite scorer at playmaker, hindi niya kayang punan ang defensive gap na iiwan ni Davis. Nangangahulugan ito na kakailanganin ng Lakers ng panibagong big man na maaring punan ang kanyang posisyon sa gitna. Isa sa mga posibleng pagpipilian sana ay si Kai Sotto, pero dahil sa kanyang injury at patuloy na pag-unlad sa Japan B-League, hindi ito naging realidad. Si Kai ay isang promising young center na matagal nang binabantayan ng basketball fans sa Pilipinas. Sa kanyang taas na 7'3", may kakayahan siyang maging isang defensive presence at rim protector. Isang bagay na kailangan ngayon ng Lakers matapos nilang mawalan ng isang tulad ni Anthony Davis. Bukod dito, meron siyang magandang shooting touch na maaring maging asset sa modern NBA. Pero ang kanyang sunod-sunod na injury ay nagdulot ng hadlang sa kanyang pag-unlad. Kamakailan lamang nagkaroon siya ng concussion at ACL injury matapos ang isang laro sa Japan B-League kung saan siya ay naglalaro para sa Koshigaya Alphas. Sa kabila ng kanyang potensyal, naging mahirap para kay Kai Sotto ang makapasok sa NBA dahil sa mga injury at kakulangan ng exposure sa mga malalaking liga sa US.
Kung nagkataon lamang na si Kai ay hindi na injured at patuloy na nagpapakita ng husay sa kanyang laro, maaring naging isang realistic target siya sa Lakers upang mapunan ang kawalan sa center position. Ang pangangailangan ng isang rim protector ay isang malinaw na pangangailangan para sa kanila at kung bibigyan ng pagkakataon, maaring siya ang maging sagot. At sa kabila ng pagkawala ni Anthony Davis, ang pagpasok ni Luka Doncic sa Lakers ay magdadala ng bagong sigla sa kupunan. Si Luka Doncic ay isa sa pinakadominanting scorers at playmakers sa NBA ngayon na may kakayahang umiscore mula sa kahit anong bahagi ng court at makagawa ng plays para sa kanyang mga kakampi. Ang kanyang pagsasama kay LeBron James ay isang panibagong yugto sa kasaysayan ng NBA dahil pareho silang may kakayahang manguna sa laro at magbigay ng high-level basketball IQ sa kanilang kupunan. Gayunpaman, may mga katanungan kung paano magiging epektibo ang kanilang tandem. Pareho silang ball-dominant players, so ibig sabihin, sanay silang humawak ng bola at magdikta ng laro. Kakailanganin ng adjustments upang magamit ng maayos ang kanilang talento nang hindi naapektuhan ang isa't isa. Bukod pa dito, ang pagkawala ni Anthony Davis ay nangangahulugan ng malaking butas sa kanilang depensa, kaya't kailangang humanap ng bagong big man upang punan ito. Dahil sa pagkawala ni AD, kailangang maghanap ng Lakers ng isang maasahang sentro at narito ang ilang posibleng solusyon. Bigyan ng tsansa ang isang young prospect. Isa sa mga maaring subukan ng Lakers ay ang pagkuha ng isang batang big man na maaring i-develop bilang defensive presence sa loob. Dito maaring pumasok si Kai Sotto kung sakaling mabigyan ng pagkakataon sa hinaharap. Isign ang isang veteran center sa free agency. Marami pang available na big man sa free agency na maaring kunin ng Lakers para sa panandaliang solusyon sa kanilang depensa. Ang trade na nagdala kay Luka Doncic sa Lakers kapalit kay Anthony Davis ay isa sa pinakamalaking pangyayari sa kasalukuyang NBA season. Bagamat ito ay nagdala ng excitement para sa mga fans, ito rin ay nag-iiwan ng malaking butas sa depensa ng Lakers na ngayon ay nangangailangan ng isang solidong big man upang punan ang pagkawala ni Anthony Davis. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.